So welcome back dito sa ating channel, Sir Johnny, no? Bago ang lahat, no, maglalabing ako na paki-subscribe po ang ating channel para sa mga honest Ola reviews na ginagawa natin dito. Paki-like na po kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo ang ating review. Paki-share nyo na rin po sa iba para updated din sila sa mga reviews natin dito. At hit nyo yung notification bell para updated sa mga videos na ginagawa natin dito. So, dahil nawala si Quickla sa Play Store, nagulat ako bumalik si Peso Pay. Kapatid nila yan, ni Mocha Mocha, ni Quickla, at saka si Peso Pay, tsaka yung Pocash, Peso Pores. Kalimutan ko yung isa, medyo nawala sa isip ko. May isa pa yun eh. Pero sinubukan ko siya i-download, no, si Peso Pay. Pag-usapan natin, talakayin natin sa video nito. Doon kahapon sinubukan ko siya. Okay, makikita niyo yung Sky and Peak Tech Corporation na hindi po yan yung leading company nila, kundi yung Copperstone. Ito, maaaring developer lang po ng kanilang apps. Pero nagulat kasi ako na wala nga sa Play Store si Quickla, no? Update ko kayo, parang hindi na yata siya nagpapautang kasi naghulog ako ngayon. Wala siyang binibigay na bagong tawag doon, credit limit. Baka dahil sa paglabas ni Peso Pay, si Quickla ngayon wala. Baka ganun yung galawan nila eh. Pag nawala yung isa lilitaw. So sinubukan ko din download si Peso Pay, ayan. Siyempre, access siya sa ating mga locations, unang-una, para makapag-process tayo, and then, yung mga login with your number, yung mga OTP na ibibigay para makapagtuloy tayo at makapagbigay ng info sa kanila. So, pagpasok natin, siyempre, yung basic information. Alam nyo na yan, di ba? Yung mga address natin, yung marital at saka yung email address. Then, mga permanent address, then yung mga, tapos, nilagay ko po rito is not employed. Ayan, napakita ko siya, takpang ko lang yung email ko tsaka yung address ko. Kaya kita nyo, not employed, sinubukan ko siya. And then, mamili raw ng oras na pwede tayong makontak. Yan yung bibigay natin. Ito, so, binigay ko dyan is yung 1800. Ibig sabihin po ng 1800 is 6 o'clock hanggang 2100. Bali, 6 to 8 po yung oras na yan. Tapos, meron pa sila rito other information, yun, pansinin nyo. Yung how long have you been using the major SIM card? Etong SIM card ko na to, na ginamit ko, mga nasa 5 years na yata, matagal na rin to. So, yun nilagay ko, tsaka yung oras ay 6 to 8 o'clock. And then, guarantors, dalawa lang naman po ang hinihingi ni Peso Pay. Dalawa lang. Pero pwede kayo magdagdag ng mga ilan-ilan pa kung gusto nyo dagdagan pa. Yung mga co-makers na sabi co-makers pero guarantors daw. Pero still, contact reference lang naman ito. Then select an ID type. UMID po. Siyempre, ginagamit ko madalas dahil wala naman ako ibang driver's license tsaka passport. Okay? Then, sumunod yung withdrawal method. From the two options, yung e-wallet at saka yung bank account. Siyempre, online bank. Siyempre, yung e-wallet ginagamit natin kadalasan. Ayan, binigay natin. At ang aking credit limit sa kanila ay nasa 1,800. At meron siyang loan term na 3, 4, or 5 schedule. Sinubukan ko, tinignan ko lang muna ha. Hindi ko sinasabing inutangan ko ito. Kasi paalala lang, bago kayo mangutang o bago nyo subukan yung mga ganito klase ng mga loan app, hindi naman ganun ka, hindi ko masasabing mababa yung interest. Sobrang laki talaga ng interest. Kaya medyo alanganin akong hiraman ito. Dahil nga mayroon pa tayong mga ibang binabayaran. Ayoko mabaon sa utang dahil kakasubok lang. Papakita ko lang sa inyo kung magkano yung kanilang yung interest na ipapato kung utangin natin. Yung 1,800 sa loob ng 180 days daw, sabi nila. So sa unang linggo, ayan kasi 7 days lang to nakalagay ito August 2. So, ano pa lang ngayon, di ba? 1 week na lang, August na tayo. Ang hulugan ko siya after 7 days is 415 principal, and then yung fee is 252. So, sumatotal, lumalabas na 700 plus yung weekly na babayaran kung kukunin ko itong 1,100. Okay? Bali, 4 na hulog po siya ng 700 plus. 450 plus 250, balit 702 pesos, no, sa 7 days na alternate na payment sa kanila. So, ibig sabihin ko 700 weekly, sa 180, 7, 14, 21, 28. Sa loob ng isang buwan, 1,000 yung tubo. Di ba? Napakalaki. Tapos medyo alanganin pa dahil nga every week yung bayad dito. Paano kung tayo'y katulad yan? Kinsiyanas katapusan ng sahod, di ba? Maiipit tayo.
Yun lang po yung pinapaliwanag ko sa inyo na bago nyo subukan o bago kayo mag-apply at bago nyo pasukin yung mga paglo-loan sa mga ganitong klase ng mga loan app, pag-aralan nyo maigi kung kaya nyo bang bayaran sa loob ng mga scheduled payments nila na binibigay sa inyo. Kasi baka may maipit kayo, hindi kayo nakapagbayad. Malaki po yung penalties nila rito. For sure, kasi kapatid nito ni Quickly, meron ako kay Quickly, no? May loan ako sa kanila na ang penalties niya kapag hindi kayo nakapagbayad is 7% ng inyong utang. So sabi mo meron kang utang kay Facebook Pay, nakahiram ka, 1,000 yung nahiram mo, 7% per day, magkano yung 7%? 70 pesos. Paano kung na-delay ka ng 10 days? Di another 700 yon. Tapos iba pa yung mga weekly payments mo. Di nagdoble-doble na, di po ba? Kaya tingnan nyo maigi kung kaya nyo ba yung time frame ng kanyang repayment details. Tapos tinignan ko rin yung sa sinasabi niyang 1.3 kasi binabaan ko lang kung magkano magiging weekly ko. Tinignan ko siya, 325 yung principal, tapos 182. So, it means nasa 400 po weekly yung aking huhulugan every 7 days sa 1,300. Ayan po. Bayan, no? Nakita nyo, di ba? Tapos, kung 3 schedules naman, 900. Tapos plus 370. So matotal na 1,300 yung weekly. Kung 3 schedule. Medyo ang hirap, mabigat. Mabigat po talaga sa totoo lang. Kaya I will advise na pag-aralan nyo maigi lahat yung mga payment details nila kung kaya nyo ba talagang bayaran. No? Kaya I will recommend sa inyo na it depends on you, is loan at your own risk. Pero I will recommend talaga na huwag nyo nang utangan kung hindi nyo naman kailangan talaga, as in. Kasi baka mamaya nasa financial problems pa kayo, hindi nyo pa pala kayang bayaran yung inutang nyo katulad no, 1.8, tapos uhulugan mo siya ng 700 weekly, tapos wala pa kayong trabaho, kung kaya kayo nagkaroon ng problema nga at may mga pangangailangan pa kayo, mababaw lang po kayo sa utang. Yun lang po yung point out ko rito para makaiwas din kayo sa pagkakaroon ng mga tapal-tapal system para hindi po kayo mabao ng gusto. At kung meron man kayo mga ibang mga alternate na mautangan, doon na lang po kayo humiram. Concern lang po ako sa inyo, no? Sana makatulong ang video ito. Muli, ito po yung Facebook Pay na sinubukan natin na nawawala nga si Quickly at ito yung lumabas. Pabalik-balik lang naman ito magkapatid na to eh. So, sana nakatulong. At ulitin ko submitting entities at registered na po sila sa SEC. Kaya hindi po sila revoke. Yang muka-muka, yung Quickly, yung Facebook Pay, hindi po sila revoke. Nasa list na po ulit sila ng SEC. So, sana nakatulong video ito. At pakilike na lang po, share at hit nyo yung notification. Subscribe na po kayo dito sa Sir Johnny. At patuloy po tayong bibigay ng mga honest all reviews para sa inyo. Maraming pong salamat sa uulitin.